Una sa lahat, Sobrang paulit-ulit sa isip na ang tanga-tanga ko. ang babaeng yan na tindera sa palengke na scam ng abot sa kalahating milyong piso. Na mental block daw siya kaya't 14 times takusan niyang binigay ang one-time PIN or OTP ng kanyang credit card. Ang buong detalye ng nakakapanlumong scam na yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. News 5 Special Report. Delikadong pagtawid sa EDSA kahit bawal huling-huli sa video. Takaw aksidente yan. Pero ang dahilan ng ilan, mas madaling tumuwid kaysa umakyat sa hagdanan. Sa Pulsa Video, ang aksidenteng ikinamatay ng nanay na kauuwi lang galing ibang bansa. Magkapatid na Pinoy at kani-kanilang boyfriend minasakal sa California sa Amerika. Sinunog pa ang kanilang bahay. House Speaker Martin Romualdez, hinamon si Vice President Sara Duterte na dumalo sa hearing at ipaliwanag ang kanyang confidential funds. At misteryo ng UFO na nakita noong 2013 na resolba na kung alien ba o hindi. Sa showbiz, ang nakakasana all na Frontline report ni MJ Marfori. This is my microphone. Oh my God, hinawakan niyo yung mic natin! Oh my God, todo na to! Malagim na trahedya ang At malagim na trahedyang sinapit ng isang mag-anak na sumundo sa mga magulang nilang kauwi lamang galing sa ibang probinsya. nasa pool sa CCTV ang aktwal na disgrasyang kumitil sa buhay ng isang nanay. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Sa kuha ng CCTV, pasado alas 10 kagabi sa bahaging ito ng Diversion Road sa bayan ng Opol sa Misamis Oriental, biglang nagsalpukan ang dalawang SUV sa intersection. Sa lakas ng impact, nagpaikot-ikot ang itim na SUV. Batay sa investigasyon, binabagtas ng itim na SUV ang diversion road nang biglang bumulaga ang humaharurot na isa pang SUV. 7 magkakaanak ang sakay ng tumilapong SUV. Patay ang isang nanay habang sugatan ang 6 kabilang ang kanyang asawa, anak, manugang at mga apo. Galing daw ang pamilya sa Lagindingan Airport. Sinundo nila ang kanilang ama't inang galing ibang bansa. Pauwi na dapat sila sa kanilang bahay sa Malaybalay Bukidnon nang mangyari ang aksidente. Yun na rin pala ang huling sandaling makakapiling nila, ang inang si Emeline Kasinabe Pagaling. Ayon sa mga pulis, ang nakabanggang SUV ang may pananagutan. Yung vehicle 1, go straight, tumatakbo doon sa diversion road. Kasi yung daan ng vehicle 2, yung corner, pinita. Pawang mga estudyante naman ang sakay ng nakabanggang SUV minamaneho ng 17 anyos na lalaki. Galing daw silang paaralan at ihahatid na sana ang 4 niyang kaklase sa kani-kanilang bahay. Hawak na ng pulis ang minor de edad na driver. Tumanggi nang magpaunlak ng panayam ang pamilya ng mga biktima. Pero desidido silang idemanda ang driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Minasakal ang magkapatid na Pilipino at kanilang mga nobyo sa California sa Amerika. Hindi pa nakontento mga salarin at sinunog pa ang bahay. Nasa frontline na balitang yan, Riniel Pawit. Sa videong ito inalala ni Jane ang mga anak na sina Christine Asaka at John V. Makindang. Nasawi sila matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang tahanan sa Lancaster, California sa Amerika nitong Sabado ng madaling araw. Kasama rin sa namassacre ang fiancé ni Christine na si Edwin Garcia. Habang nasugod pa sa ospital ang nobyo ni John V na si Matthew Montebello, pero pumanaw rin kalaunan. Ayon sa mga pulis, may tumawag sa mga bumbero dahil nasusunog daw ang bahay. Pagdating nila roon, nadatnan nila sa loob ang 4 na may mga tama ng bala. Wala pang 1 oras nang maapula ang apoy.
Patay rin sa pamamaril ang 3 nilang alagang aso. Natagpuan namang buhay sa loob ng kwarto ang 16 na taong gulang na babae na tumawag ng tulong sa 911. Ayon sa mga otoridad, pinagbabaril muna ng sospek ang 4 na biktima bago sunugin ang bahay. Sa opisyal na pahayag ng pamilya Makindang, tinawag nilang marahas ang insidente. Hindi raw nila maipaliwanag ang sakit ng pagkawala ni na Christine at John V. Hanggang ngayon inaalam pa rin ang motibo sa massacre at ang nasa likod nito. Nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Foreign Affairs sa opisyal ng embahada para sa tulong na pwedeng maibigay sa pamilya Makindang. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ayaw ng mga magulang ni Mary Jane Veloso na tumistigo siya laban sa kanyang mga illegal recruiter oras na umuwi siya ng Pilipinas. Natatakot daw silang balikan si Mary Jane ng mga sindikato. Nasa Frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Alam na ni Mary Jane Veloso ang nakatakda niyang pag-uwi sa Pilipinas. Natutuwa raw siyang mabigyan ng pagkakataong muling makapiling ang pamilya. Sa kabila niyan, mukhang ikukulong pa rin dito sa Pilipinas si Mary Jane. Alinsunod ito sa napagkasunduan ng Indonesia at Pilipinas. Para ganap na maging malaya si Mary Jane, nakikitang paraan ang pagbibigay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng clemency. We will see. Hindi pa maliwanag kung ano ba talaga how this is the first time this has happened. Igagalang naman ng Indonesia sakaling ipardon ni PBBM si Mary Jane dito sa Pilipinas. Habang wala pang desisyon, inatasan ng DOJ ang Bureau of Corrections na tiyakin ang kaligtasan ni Mary Jane sa kulungan. Posible siyang dalhin sa Bilibid o sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Ayon sa Department of Justice, kapag tuluyan ng nakauwi sa Pilipinas si Mary Jane Veloso, pwede nang magkaroon ng presentation of witnesses para makompleto na ang prosecution sa nakabinbin na kasong human trafficking at estafa na isinampa niya laban sa kanyang illegal recruiters. Nakakulong na sa Nueva Ecija ang mga recruiter na sina Cristina Sergio at Julius Lacanilao para sa hiwalay na kasong large-scale illegal recruitment. Isasalang naman siya sa witness stand. Harap-harapan, mako-cross-examine siya. Pero kung ang mga magulang ni Mary Jane ang tatanungin, ayaw na nilang tumistigo ang kanilang anak. Ang ikinatatakot ng pamilya, baka balikan umano ng mga sindikato si Mary Jane na kinabibilangan ng kanyang mga recruiter. Kinakabahan po kaming pamilya dahil baka tutuhanin ni Maria Cristina Sergio yung sinabi niya na papatayin si Mary Jane sa kulungan at iisa-isahin buong pamilya niya. Kaya nangangamba po kami. Tama na po yung makauwi ng anak ko, okay na po. At napatawad na po namin sila Maria Cristina Sergio. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Dead on the spot ang isang binatilyo matapos masagasaan sa EDSA busway. Kagabi, tumuwid ang 13 years old na biktima kasama kanyang kaibigan mula sa northbound lane ng EDSA. Doon raw nasa pool ng bus ang biktima. Sa halip na huminto ang bus, nagdire-diretso lamang. Iniimbestiga na po ang insidente. Bawal tumawid, nakamamatay. Sinilip ng News 5 ang mga commuter na delikadong tumatawid sa EDSA kahit alam naman nilang bawal. Mas pinipili raw nilang makipagpatentero sa mga sasakyan kaysa maglakad ng malayo at umakyat ng matatarik na hagdanan papuntang busway. Narito ang Frontline Special Report ni Faith Del Mundo. Kahit bawal, hala tawid. Muntik pa siyang mahagip ng motorsiklo. Walang takot ding tumawid ng isang ito at sumampa pa sa barrier. Itong jeep naman, nagbaba sa gitna ng kalsada. Kaya ang mga pasahero napilitang makipagpatintero sa mga sasakyan. Kahit walang pedestrian lane, magkakasamang tumawid ang mga commuter na yan kasabay ang mga sasakyan. Ilan lang yan sa mga pasaway na commuter na nakunan sa CCTV ng MMDA Metro Base. Pero bakit nga ba pilit tumatawid ang ilan kahit may footbridge naman? Napapagod naman po. Bakit? Kasi may bigat din po yung dala ko eh. Pero para sa mga motorista, takaw aksidente yan. Delikado po ba yung speed ng driver din, sir? Oo, siyempre. Hindi mo kalain na may tao ron eh. Kahit na anong ingat mo kung bigla naman silang tatawid. Pagka nakasagasa ka, hindi mo naman pwedeng iiwan na agad. Dapat hindi siya tumatawid dito kasi delikado. Dapat kasi meron naman tayong mga tulay. Dapat hindi tayo tumatawid sa mga ganyan. Nakakamatay. Marami na. Na illegal? Oo. Lalo na dito sa Balintawak. Kami pa maabala.
Palagi naman daw nakaantabay ang mga tauhan ng site sa busway pero nababawasan sila tuwing hating gabi. Ayon sa World Health Organization, tinuturing na problema sa Pilipinas ang road safety. Isa nga sa mga leading cause ng pagkamatay sa mga kabataan ay disgrasya sa kalsada. Ayon kay Alt Mobility Director Ira Cruz, kailangan mas tingnan ng gobyerno ang kapakanan ng riding public, lalo't na sa 88% sa Metro Manila household ang walang sasakyan at umaasa sa mga public transportation. Ang nangyayari kasi, para makapasok ka sa EDSA busway, kailangan mo pang lumakad ng siguro mga 500 to 800 meters papunta sa train station, tapos aakyat ka, tatawid ka sa kabila, para bumaba ka ulit sa gitna. You know, as a pedestrian, as a commuter, imagine buong araw ka na naglalakad, dami-dami mong dala, mahirap talaga siyang gawin. Kaya ang iba mas pinipiling malagay sa alanganin kaysa maglakad ng napakalayo at umakyat sa footbridge na napakataas. Suggestion ng Alt Mobility bukod sa mga accessible na public transport para sa mga commuter, ayusin ang mga kalsada at linawin ang mga road policy ng gobyerno. Wala pang pahayag sa ngayon ng MMDA tungkol dyan. Pero una na nilang sinabi na gumagawa sila ng Road Safety Action Plan para mabawasan ang mga aksidente sa kalsada. Ang malinaw, bawal tumawid sa EDSA dahil nakakamatay yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mura at madalas na pangregalo sa Pasko ang mga mug. Pero alam ba ninyong may mga binibenta raw na mug na may halong kemikal na nakaka-brain damage at nakaka-cancer? Alamin yan sa Frontline Report ni Ian Suyu. Makulay, pwedeng lagyan ng mukha, pangalan, logo o anumang imahe. Mura at mahahanap kahit saan. Yan ang mga colored at personalized mugs na usong pangregalo tuwing magpapasko. Sa Divisoria, 40 hanggang 65 pesos ang kada piraso ng mga tasa. Unti-unti nang gumaganda ang bentahan ng colored mugs dahil sa holidays. Na-expect din namin pagpasok ng December ng mga ganyan, magkaroon na sana, bentahan natin maganda na. Pero babala ng environmental group na Ban Toxics, hindi lahat ng colorful at personalized mugs ligtas gamitin. Nung sinuri kasi natin ito, gamit yung isang device na kung saan ito ay nakaka-detect ng anumang chemicals, nakitaan natin ito ng napakatataas na lead content at maging ng cadmium. Ang lead ay isang toxic at nakakalasong kemikal na posibleng magdulot ng brain damage at intellectual disability sa tao. Habang ang cadmium naman, delikado sa kidney o bato at sa respiratory organs ng tao na maaari ring maging sanhi ng cancer. Ayon sa grupo, karamihan sa mga mug na may chemical ay binebenta sa Divisoria at Carriedo sa Maynila at maging sa Quezon City. Pero hirit ng mga nagtitinda, yung sa mug, siyempre hugasan mo. Hugasan mo naman yung paggagamitin, di ba? Siyempre, alangan naman na hindi mo naman hugasan. Sigurado po talaga, 100% na siguradong ligtas. Ilang taon na ako sa souvenir? 17 years. Pero wala pa po ako narinig na ganyan. sa ngayon ay tinutuntun pa ang manufacturer ng mga mug na nabistuhang may delikadong level ng mga toxic chemical. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Hinamon ni House Speaker Martin Romualdez si VP Sara Duterte na humarap sa Kamara para ipaliwanag ang ginastos na confidential funds. Pero ngayon pa lang, dumistansya na ang bise sa mga kinikwestyong resibo. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Banggaan ni na Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni VP, nakakaawa ang mga tauhan niyang ginigisa sa pagdinig ng House Committee on Good Government tungkol sa confidential funds ng OVP at DepEd. Kung makita ninyo, luwigid kayo sila sa pag-persecute sa ako, sa pagbukod sa ako, sa pagdaot sa ako ang pangalan, na-appeal ang ilangan trabaho, na-appeal ang ilangan pangalan. Sabi naman ng House Speaker, kung naawa si VP Sara, bakit hindi siya ang mismong sumagot sa mga tanong sa Kamara? Dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explika. Siya lang yata may alam kung ano nangyari sa mga pondo. Kaya dapat siya na mag-explika. Huwag na lang niyang bigay sa mga
officials ng OVP sa DEP. Kasalukuyang sinisilip sa Kamara ang tungkol sa mga kaduda-dudang resibo sa higit 600 million pesos na confidential funds ng opisina ni VP Sara mula 2022 hanggang 2023. Inaalam kung totoong tao ba ang Mary Grace Piatos na nakapirma sa acknowledgement receipt. Pati na rin ang isang Kokoy Villamin na magkaiba ang pirma sa dalawang resibo. Ang mga misteryong yan sa resibo hindi kayang sagutin ng Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Kahapon, natanong din ng bise tungkol sa mga resibo pero kahit siya, hindi yan maipaliwanag. I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanila na sinasabi, because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa amin. Nakatakda ang susunod na pagdinig sa Lunes, November 25 at mukhang hindi nadadalo riyan si VP Sara gaya ng una na niyang sinabi. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz tonight na tayo. Umuulan ng mga nagagwapuhang opa sa Disney event sa Singapore. Panoorin niya sa nagpa-fangirl/nagbabalita mula sa Frontline na si MJ Marfori. Yung feeling na showbiz reporter ka, tapos fangirl ka pa! This is my microphone. Oh my God, hinawakan niyo yung mic natin! Kim Soo-hyun ba naman ang makaharap mo eh? Bumuo lang naman kami ng heart! Thank you, thank you, thank you guys! Oh my God, todo na to! Kilig to the max ang ating experience sa blue carpet ng Disney Content Showcase dito sa Singapore. Kabilang si Soo-hyun sa mga dumalong Korean superstars sa event. Bida siya sa Disney Plus action thriller series na Knock Off, kung saan papasukin niya ang mundo ng mga peking goods o counterfeit kung tawagin. Present din ang iba pang Korean opa, gaya ni na Son Koku, Joo Ji-hoon, pati ang mga Korean actress na si Kim Da-mi sa 9 Puzzles. Mars, ang tangkad ni Kim Da-mi! Woo! Beautiful! So beautiful, Kim Da-mi! Si Park Eun-bin sa Hyper Knife. Nagpaka-fangirl din tayo sa bagong Captain America na si Anthony Mackie. Hello, Philippines. Nakaka-pressure bang maging captain after Chris Evans? At the beginning, I felt a little bit of pressure just because Chris Evans was such a great Captain America. Pero iba raw si Chris at iba rin si Anthony. There's something new that we have to look out for. Me? Grabe ka, Anthony. Yung gala. Mukhang na friend zone po niya tayo, mga kapatid. Nag-cast reveal na rin ang Disney Plus sa mga upcoming Korean series gaya ng Korean-Hollywood collab na Tempest by Gianna June at John Cho at Made in Korea ni Hyun Bin. Lahat yan mapapanood next year sa Disney Plus. Nagpa-fangirl? Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Huwag kayong alis mga kapatid dahil marami pa akong chika mamaya. Susunod, News 5 exclusive, kalahating milyong piso nilima sa credit card ng na-scam na tindera sa palengke. UFO na naispatan sa Puerto Rico, extraterrestrial nga ba? At gawadurian Best Actress Nadine Lustre na palaban sa aktingan kasama ang online sensation si Arman Salon. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Aabot sa kalahating milyong piso ang na-scam sa isang tindera sa Caloocan City. Nabiktima siya ng lalaking nagpanggap na taga-bangko. Nasa Frontline na balitang yan, Faith Del Mundo, exclusive. Sobrang paulit-ulit sa isip na ang tanga-tanga ko.
Naiyak na lang ang 47 anyos na vendor sa palengke na si Rosalie matapos ma-scam. Kwento ng biktima, may lalaking tumawag sa kanya at nagpakilalang taga-bangko. Hiningi ng caller ang OTP niya. Nung una, hindi niya ito ibinigay pero sinabi ng lalaki na alam daw niya ang lahat ng transaksyon niya kaya napaniwala siya. Nakalabing-4 na beses na daw siyang hininga ng OTP. May outstanding balance ka na ganito. May yung amount na alam ko na bayarin ko, alam niya. Binigay ko na naman, nawala na ako dun sa pag-iisip, na mental block na ako. Lahat ng pinadala niya sa akin, sumunod na lang ako ng sumunod. Nalaman na lang niya na naloko siya dahil tumawag ang bangko sa kanya. Aabot sa ₱250,000 ang nilima sa kanyang credit card. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, ang ganitong uri ng scam ay tinatawag na voice phishing o vishing. Modus po ng mga cybercriminals dito ay may tumatawag sa mobile number natin at nagpapanggap na bank representative. Paalala ng otoridad para hindi maloko. Mas mainam po na mag-verify po tayo dun sa payment service provider or sa bangko po natin or any financial institutions bago po tayo magbigay ng one-time PIN. Nasa 34 ang mga nahuling sangkot sa vishing ngayong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Nabisto ang isang lalaking nagbantang ikakalat ang malaswang video ng kanyang biktima sa Camarines Sur. Ang kanyang modus, magpapanggap na babae saka mangingikil. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Hindi na nakawala ang lalaking yan nang hulihin ng mga pulis sa harap ng isang tindahan sa Naga City, Camarines Sur. Target siya ng entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 5 dahil sa pangingikil online. Siya si alias Gibo, 25 years old. Nitong Oktubre, nakilala niya sa social media ang biktimang lalaking 51 years old. Gumawa si Gibo ng peking account na may profile picture ng isang babae. Yung tono ng mga messages nitong suspect sa victim ay very sweet and talagang pinapaniwala niya na babae siya. Naka-video call niya ang biktima at inutusang gumawa ng kalaswaan. Para hindi mahalata, hindi nagpapakita sa camera ang suspect. Pero lingid sa kaalaman ng biktima, palihim siyang kinukunan ng video. Kalaunan, humingi ng pera ang suspect. Nagsimula sa 200 pesos ang hiningi, naging 300, 500 hanggang naging 1,000 pesos. Ipinantataya raw yan ng suspect sa online sugal. Nang hindi na makapagbigay ang biktima, nagbanta na ang suspect na ipakakalat ang kanyang mga malalaswang video. Dito na nagsumbong sa mga pulis ang biktima na humantong sa pagkakaaresto kay alias Gibo. Nahaharap siya sa reklamong robbery with intimidation of persons. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Arestado ang isang Australian at 2 Pinay na nagtangkang magdeposito ng mga peking dolyar sa isang bangko sa Makati City. Nasa $496,000 o halos 30 million pesos ang tinangkang i-deposit ng mga suspect. Nakumpirmang peke ang mga ito ng suri ng mga tauhan ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas. Git ng mga suspect, hindi nila alam na peke ang mga pera. Naharap sila sa reklamong possession and use of false treasury or bank notes. Hindi na lang daw basta scam ang ginagawa sa mga Pogo Hub dahil ang ilan may guerrilla operation na rin daw. Narito ang aking Frontline report. Hotel sa unang tingin pero Pogo pala ang negosyo. Meron ding akala mo resort o hindi kaya restaurant pero Pogo naman talaga. Ganyan ang bagong diskarteng binabantayan ng gobyerno matapos iutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang total Pogo ban. Ang tawag ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa mga patagong Pogo Hub, guerrilla operation. The restaurant and the hotel and the bar were just up front, and then it was a guerrilla operation. If I believe it transferred from the one in Porac. Utos ng DILG sa mga mayor at local officials, mas maging istrikto sa pagbibigay ng mga business permit. Kailangang inspeksyonin ang lokasyon ng negosyo. Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros, may mga opisyal ng gobyerno na nagbibigay ng payo sa mga Pogo na mag-disguise bilang lehitimong negosyo. Mismong ilang mga opisyal ang nagpapayo sa kanila na
ganun ang kanilang gawin. Yung iba nagkukunwari ng simpleng at legal na BPOs lamang sila. Sa tanong kung sino mga opisyal yan, Wala po kasing naibigay sa aming pangalan talaga. Pinoblicize ko na kaagad para mag-serve ng warning. Kung totoo yan, at alam nila kung sino sila, tigilin nila yan. may nakatakdaring pagdinig sa susunod na Martes ang Senado. Pag-uusapan din dyan ang guerrilla operations ng Pogo. Kabilang sa mga ipatatawag sina Alice Go, Cassandra Leong, Tony Yang at mag-amang nahuli sa Cebu Pogo Hub. Naka-anger mode na naman si Bini Colette dahil sa isang fan. Tila nagreklamo kasi ang isang Bloom na magko-concert ang grupo sa Philippine Arena pero wala pa rin silang bagong album. Pera lang daw ang habol umano ng management. Ang reply dyan ni Colette, pwedeng mag-wait ka? Hindi naman nabago ang ganyang humor ni Colette. In fact, pabiro pa nga siyang binansagan ng fans bilang si Anger sa Inside Out dahil sa mga pabiro niyang pagpatol. Next year, maglalabas ang Bini ng bagong single na Blink Twice. Nakatakda naman silang mag-concert sa Philippine Arena sa February 15. Pang-Best Actress ang viral collab ni na President Nadine Lustre at online sensation na si Arman Salon. Yan at iba pa sa report ni News 5 digital producer Von Belinario. Bakit hindi mo ko pinapansin? Parang pinapaniwala mo ko, anak mo ko. Anong iniyak? Pang teleserye sa aktingan. Ay, bakit sa ibang kapatid, ibang turi mo? Bakit sa akin? Ay, May pagluhod pa sa sahig. Award ang acting challenge ng online sensation na si Arman Salon at aktres na si Nadine Lustre. Ang eksena, away pamilya. Pero ang twist, biglang umulan. Umulan pala, isinabat, Diyos ko! Diyos ko po! Kuha yan sa backstage ng grand launch kagabi ng MMFF entry na Uninvited. Hosted yan ni Robbie Domingo and frontline Pilipinas showbiz anchor Jervy Wrightson. Chika ni Nadine, kakaibang Nadine Lustre ang mapapanood sa Uninvited. I was able to explore and try out a different style of acting as well. This time around, as in sobrang extreme talaga yung pagkakaiba niya from my previous characters. Present din sa event ang iba pang cast gaya ni Vilma Santos, Aga Mulak at marami pang iba. More paandar na rin ang isa pang inaabang ang MMFF entry na The Kingdom. Opisyal nang dinisplay sa iconic MOA Globe ang bandila sa pelikula at bida nitong si Bossing Vic Soto. Excited na raw si Bossing at co-star niyang si Piolo Pascual na mapanood ng mga Pinoy ang The Kingdom. Very challenging yung role. Sa mga costume lang, medyo challenging na with the tattoos. We just want to present something different. We'll go down sa history ng Philippine cinema. It's a beautiful project. So parang, it's a privilege to be part of this kind of project na, I mean, not just ambitious, but, something that we can be proud of. Exclusive ding ipinasilip sa News 5 ang pictorial ni na Bossing, Papa P, Christine Reyes, Sid Lucero at iba pang cast. Mapapanood this Christmas sa mga sinihan ng MMFF entry na The Kingdom. Nagbabalita mula sa Frontline. Von Belinario, News 5. Hindi pa tapos ang ating chikahan kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, Gilas Pilipinas, pinatumba ang New Zealand sa FIBA Asia Cup Qualifiers 2025. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng naispatang UFO noon na mabilis lumipad at nahati pa sa dalawa? At Lady Gaga, Blackpink, Lisa at Jennie magpe-perform sa Coachella 2025. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Mahigit isang dekadang pinag-aralan ng mga eksperto ang misteryo ng UFO sa Puerto Rico. Totoo bang alien o hindi ang lumipad sa impapawid nila noong 2013? Ang sagot sa Frontline Report ni Gerard de la Peña. It's not a bird. It's not a plane. It's UFO o Unidentified Flying Object. Masdang maigi, sobrang bilis ng paglipad nito. Nang tumama ito sa dagat ng Puerto Rico, tila nahati sa dalawa ang UFO. Ang tanong, ano ang bagay na yan? Isa ba yang ET o extraterrestrial o sa madaling sabi, alien? Kuha ang video noon pang April 26, 2013. Magmula noon, pinag-aralan itong maigi ng mga eksperto. Ina-analyze. Sabi ngayon ng mga otoridad, ang misteryosong UFO na yan ay hindi alien. Isa lang yung pangkaraniwang bagay na nilipad ng malakas na hangin. Hindi na binanggit kung anong klaseng bagay ito. Sa ngayon, mayroong mga serya ng hearing sa Amerika na tumatalakay sa katotohanan tungkol sa UFO. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Saging lamang ang may puso, hindi totoo yun. At may milyon-milyong piso. Pinasubasa sa New York sa Amerika ang isang saging na naka-duct tape sa isang pader. Nabili yan sa halagang $6.2 million katumbas po ng higit 365 million pesos. Ang naturang art installation ay nilikha ng isang Italian artist na pinamagatang comedian. Didisplay din ng saging sa 9 na lungsod sa buong mundo. Aabot sa 12,000 ang bumisita para masilayan ang mamahaling saging. Naka-first blood ang Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers matapos talunin ng New Zealand. Historic win ito para sa Gilas dahil 4 na beses nang pinataob ng New Zealand ang ating koponan sa loob ng 8 taon. Nagtay pa ng 45 points ang dalawang team sa second quarter pero nakalamang ang Gilas sa third quarter. Sa huli, nagtapos ang laban sa final score na 93-89. Nanguna sa Gilas si Justin Brownlee nakapagtala ng 26 points. Sunod na makakalaban ng Gilas ang koponan ng Hong Kong sa Linggo. Kapag nagwagi, makakwalify na ang Gilas sa FIBA Asia Cup. Abangan ang mga bigating artist na magpe-perform sa Coachella next year, pati na rin sa Mama Awards. At ang pagkikita ng pinakamatangkad at pinakamaliit na babae sa buong mundo. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bigatin ang mga performance sa Coachella next year at sa 2024 Mnet Asian Music Awards o MAMA. Para sa Coachella, headliner ang Mother Monster na si Lady Gaga sa April 11 at 18. April 12 and 19 naman ang rapper, singer, songwriter na si Post Malone. Habang sa April 13 and 20 naman ang American rock band na Green Day. Magpe-perform din ang Blackpink members na sina Lisa sa first weekend at Jennie sa third weekend. Nariyan din ang K-pop group na ENHYPEN sa second weekend. Exciting rin ang Mama Awards dahil may collab performance bukas sa Japan sina Rosé ng Blackpink at Bruno Mars ng hit song nila na Ata 2. Magbabalik Mama Stage naman sa Sabado after 9 years si Big Bang member G-Dragon. Kung sa concert pwedeng makikanta, bawal naman yan sa ilang sinihan sa Amerika para sa musical film na Wicked. Ayon sa report, may mga sinihan doon na nag-display ng paalala na bawal ang maingay, bawal mag-cellphone at bawal makikanta. Yan ay para ma-enjoy ng fans ang pelikula. Wala pa namang ganyang patakaran sa mga sinihan na dito sa Pilipinas. Simula kahapon ay showing na ang Part 1 ng Wicked. Next year naman ipapalabas ang Part 2. Pinagbibidahan yan nina Ariana Grande at Cynthia Erivo.
At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Thursday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, sa pambihirang pagkakataon, nagkita ang pinakamaliit at ang pinakamatangkad na babae sa buong mundo. Malaki man ang pagkakaiba ng kanilang height, meron daw silang pagkakatulad. Alamin sa report ni Laila Pangilinan. Tallest and shortest. Siya si Chuty, ang pinakamaliit na babae sa buong mundo. 30 years old na si Chuty, pero umaabot lang ng 24.7 inches ang kanyang taas. Mas maliit pa siya sa karaniwang 2 years old. Small but incredible. Dahil si Chuty, abay akalain mong artista pala sa India? Kabaligtaran niya, eto namang si Rumesa, ang pinakamatangkad na babae sa buong mundo. 7-footer siya. Halos times 4 ni Chuty. गर्ल्स ही मिलके बहुत अच्छा लगा और उनको Pero walang height ang makakahadlang sa kanilang pagkikita. The shortest meets the tallest. Enjoy ang dalawa sa kanilang kwentuhan. Malalangit at lupa man ang pagkakaiba ng kanilang height, akalain mong marami palang pagkakatulad ang dalawa, gaya ng hilig sa pagme-makeup. Ang kanilang meetup, patunay na kaya silang pagbuklurin ng kanilang pagkakaiba. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. So, may tanong tong si Mian, bakit parang may saklay si tall girl? Ano sagot? Kasi sa sobrang tangkad nga niya, di ba? So yung mga bones niya, hindi kayang weak na. i-hold. Yes, hindi na rin kaya Support. yung na out of balance na rin. I think, yes. Kanina, gumawa ka ng wall. Ang mga kapatid, sa susunod po na argument. Abangan Okay. niyo yan. Mga kapatid, 34 days na lang po at Pasko na. Yan po ang 45 minute pag-iman sa mga headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kaming yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Edwin Gao. Magandang gabi.